Nakakatuwa naman 'tong nabasa kong comment na 'to. Thank God nga kasi talagang alam mo 'yun, pinakilala niya sa amin si Doc Adonis. Actually, hindi ko yata masyado nakakuwento sa inyo yung story kung bakit ko na-meet si Doc Adonis. Kasi sabi ko kay Dr. Reyes, nung nalaman yata natin 'no, na meron kang yung lumabas na yung result ni Hines na may tumor siya, kinonta ko agad si Doc Julieta Reyes, yung OB ko, guys. Ayun, sabi niya, ito, tawagan mo or i-text mo personal number ni Doc Adonis. Kasi usually sa mga secretary nila binibigay yung number. Ang hirap-hirap kontakin ng mga secretary, guys. Promise. So, buti na lang, thank God, kasi si Doc Adonis, personal number niya talaga binibigay. So, sabi ni Doc Julieta Reyes sa akin, i-text mo, siya yung nag-opera sa sister-in-law na rin niya ata, tsaka sa kapitbahay. Ang nakakatawa pa doon, halatang talagang si God talaga, nilid kami kay Doc Adonis. Kasi, nung time na tinext ko siya, Thursday, diba? Kasi parang Wednesday lumabas yung result na niya, tapos Thursday, ganyan, hanap na ako ng Hindi ko sinunod yung binigay sa amin ni Doc Villegas. Kinonta ko pa rin si Doc Julieta. Siguro may purpose nga talaga. And then after that, the next ko, sabi ko, hello po, good evening po. Sabi niya, consult sana po kami, something ganon. Tapos sabi ni Doc Adonis, wala siyang clinic that time. Tapos sabi ko, sige, kailan po? Hanap ako, tawag. Lahat na ng neurologist or neurosurgeon na kinonta ko sa Asian, walang sumasagot, as in yung secretary. And hirap nga kasi landline number lang. Tapos biglang sabi ni Doc Adonis na nagbigay ng hope sa akin. Sabi niya, nung sumagot siya sa akin, okay, sige, since meron naman akong patient yata siya sa ICU or mag-rounds yata siya, guys. Sabi niya, sige, I'll meet you at 10:30. Pero yung time lang na yata yun, kami lang yata yun, or dalawa lang kami na in-entertain niya, pero wala talaga siyang clinic kasi sinabi niya sa akin na wala siyang clinic. Tapos biglang nag-text siya sa akin na, sige, I'll meet you at 10:30, diba? Tapos ganyan. Tapos pumunta kami doon. And then after nun yun, tuloy-tuloy na, and we found out, guys, after ilang days pa, or nasa ICU ka nun eh. I found out, guys, na si Doc Adonis pala is director ng neuroscience. Tsaka gusto ko talaga, guys, personally talaga, hindi naman, sorry kung iba-iba naman kasi tayo. Kung kami talaga magpapadoktor, ang una-una ko po talagang tinatanong, guys, don't get me wrong, iba-iba po tayo, hindi naman sa wala kong, hindi naman trust issue, guys, pero ako talaga, personally, guys, tinatanong ko talaga kung anong age na yung doctor. Thank God, kasi si Doc Gascon, parang experience kasi, guys, sa akin eh. Actually, seasoned veteran. Oo, even na ICU si Hines dito sa Imus Medical Center, tinanong ko na ano po yung mga sino po yung mga doctor ni Hines. Gabi ko sa kanila, tsaka anong age, mga ganyan. But, wala rin po ako masabi sa Imus Medical Center kasi napastable nila si Hines. Sobrang, parang grabe yung nangyari pala kay Hines. Parang nakoma na siya kasi seizure ka eh. So parang nakoma na rin siya na parang, pero na-stable nila si Hines ng 1 to 2 days. One day nga lang, naging okay na siya eh. So magaling din. In fairness, wala akong masabi. Sabi ko nga, nagpapasalamat din ako na kahit na maliit na hospital lang siya dito, pero kilala yung MCI dito, guys, pero wala akong masabi, thank God, kasi magagaling. Even yung resident doctor sa ER, nung nag-seizure si Hines, bata pa siya, medyo kinabahan ako, pero resident doctor siya, parang siya yung pinaka-doctor doon na nasa ER, guys. Iba yung nag-assist sa inyo yung nag-emergency tayo. Tandaan mo yun. Bata pa. Pero, nung sinabi niya na, sino yung doctor niya? Si Doc Adonis Gascon. Naman niya, kilala ko yan kasi galing siyang Asian Hospital. So, sabi ko, magaling din to. Kaya nakampante ako. Tapos, ang galing mag-explain din ng doctor. Kahit parang mga nasa 30s lang siya eh. Parang kaedad lang natin siya yung resident doctor that time sa emergency sa MCI. Yun. Tapos, yun nga. Kaya ako rin nalaman na naging director pala si Doc Gascon kasi yung first ICU ni Hines, sinabi ko dun sa nurse na nagbabantay sa kanya, si Dick yung pangalan nun sa ICU na nurse. Sabi ko yung mga ganyang cases ba, parang nakaka-survive ba, nakakalabas? Ang sagot ba naman sa akin, ma'am, ano ka ba? Nag-worry ka? Yung mga
mga doctors na nakahawak sa asawa mo is magagaling. Kasi pala, si Doc Javelosa, parang naging director yun siya doon. Sa 4th floor, kilala si Doc Javelosa doon eh. Pero guys, CNN doctor pa yon. Oo, na-interview pa siya sa CNN. Tapos si Doc Gascon, doon ko lang nalaman. Kasi ako yung tao na hindi naman ako para research na sino ba to, sino ba si Doc Gascon. Hindi ko chine-check yung profile nila kasi hindi ko na rin yan maisip, guys. Kasi nagpapanik na ako, syempre, kaya i-research ko pa ba yan. Tsaka, kampante ako sa mga referrals ni Doc Julieta Reyes. Ayun. OB ko yun, guys. Sobrang galing din. Kaya lang, guys, kasi hindi siya nakiklinik kasi medyo may edad na siya. Marami na rin siyang operada na rin siya. Tsaka cancer survivor siya. So, parang hindi siya nakiklinik. Pero, wala akong may masabi kay Dr. Reyes. Talagang grabe. Yun nga. Tapos, parang sabi ko, shucks, talaga ba? Sabi ko, kaya pala siguro hindi na kami pinalipat ni God sa ibang hospital din or what, na andito na rin kami. Yun, kasi talagang pala yung mga doctors na humahawak. Yung team ni Doc Gascon, magagaling, guys. Alam niyo yun. Tapos, yun lang, after, kasi ang dami po nagko-comment sa akin, meron pang kamag-anak ni Doc Gascon, tsaka meron pa yung mga lumabas before na nagko-comment sa akin na si Doc Gascon din yung neurosurgeon nila. So, nakakatuwa, small world po talaga. So, ayun, ito it gives me hope na, tignan nyo naman yung sabi niya, 86 years old na yung sister niya, at si Doc Gascon din yung opera sa kanya. Kaya nung time na, yung time na na-comatose si Hines, so nag-seizure comatose, so nag-flatline talaga siya. Alam ko na kaya ni Doc Gascon talaga yon, pero, alam mo yon, hindi tayo pero in fairness kay Doc Gascon kasi kahit magaling siya, hindi siya yung parang mayabang na doktor na sisiw lang yan sa akin, ganyan. Tapos diba, alala mo, inaloloko natin siya kasi nung nag-visit siya sa atin, sabi niya kaka-opera lang daw niya ng matanda. Tapos okay na. Tapos niloloko namin siya, Doc. Talagang sabi niya, napaka-humble. Sabi niya, hindi ako nagsabi niya na. Basta parang ganun. Parang, alam mo yun, nakakatuwa siya na. Very serious lang si Doc, pero makuwela rin siya kapag mabait, very professional din kasi, guys. Pero, alam mo yun, yung sense of humor din niya kapag sumugot. Tsaka very humble. Even Dr. Javelosa, seizure doctor, and then si Doc Gascon. Wala akong masabi. Tsaka don't forget si Doc Gerald. Gerald. Grabe. Gusto ko siyang balikan sa Pasko kapag may something tayo, want to give him something lang, to give back. Kasi siya po talaga yung nag-revive at hindi po siya nag-give up kay Hines. Last 20 seconds talaga. 20 seconds. Kasi sabi ni Dr. Javelosa, habang siya doon, habang nag-round siya ng mga pasyente niya doon, parang sinabi na parang balik na yung mga machines, etc. Kasi parang sobrang wala na talaga. Flatline. Pero sabi niya, magpasalamat kayo kay Doc Gerald kasi he didn't give up. Yeah. Kasi nga, last 20 seconds, siguro pinush siya ni Lord ng Holy Spirit na, sige pa, kaya pa yan last. Kasi 30 minutes siyang nire-revive. So, ayun, kaya talagang babalikan ko si Doc Gerald din. Sobrang di pa ako masyadong, parang hindi pa enough sa akin yung pa-thank you ko sa kanya. Gusto ko kasi grabe, ginamit siya ni God, ng Holy Spirit din to serve, para ma-revive niya si Hines. So, yun na yung story, guys. Kaya nakakatuwa yung nababasa ko yung ganito. Kasi, syempre, di ba, parang nagbibigay siya ng hope sa'yo. And yun nga, yun yung story kung bakit din namin na meet si Doc Gascon. Kaya makakampante ka kasi alam mong hasa na siya sa experience. At syempre ba naman, hindi ka ba naman. Tsaka si Doc Gascon, wala akong masabi, guys. Very hands-on. Sobrang bilis niya mag-reply. As in, one text away or one Viber away lang talaga siya. Sobrang wala akong masabi. Napakabilis. Tsaka, lagi siyang, nagbibigay talaga siya ng personal number at willing, okay lang sa kanya na ibigay ko yung personal number niya kapag nangangailangan. Kasi, inas ko naman yung permission niya na, yung nag-SRS ka. Sabi ko, Doc, okay lang po ba na number niyo ibigay ko? Sabi niya, walang problema kasi bang doctor siya. Pero syempre, nag-asa ko ng permission. So, kapag nangangailangan, kasi marirecommend ko po talaga si Doc Gascon. Tsaka may care po siya. May care po siya sa mga pasyente niya. So, ayun lang nga. And hello po pala sa niyo, ang small world po. So, ay nakapagkwento